Okay, partner, dugtong pa rin natin itong sa Senado na ispaikliin ang impeachment trial ni VP Sara. Pinag-aaralan ng Senado na paikliin ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte upang mabigyan panahon ang pagtalakay sa 2027 national budget. Ito, pera na naman. Mukhang ito yung magpapabilis, mga kapartner. Yung alin? 2026. Oo. At iba pang mahalagang panukalang batas. Ay nako, wag na tayo maglukan dito. Ang pinakamahalaga dito yung budget. Na naman. Oo. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, maaaring bawasan ang bilang ng mga testigo at ebidensyang iharap upang mapabilis ang paglilitis. Nakatakda pa ring magsimula ang impeachment trial sa Hulyo 6. Samantala, sinabi ng House Prosecutors na maaari silang humiling ng sumpina para sa tumatangging tumistigo at tututok lamang sila sa mga mahalagang testigo at ebidensya kabilang ang usapin tungkol sa Mary Grace Piatos. Ang tanong, sa inyong palagay, dapat bang paikliin ang impeachment trial upang hindi na maantala ang ibang mahalagang trabaho ng Senado? O dapat itong ituloy ng buong proseso kahit mas matagal? Ayan mga kapartner. Hindi naman ibig sabihin, partner, pag pinaiikli, hindi na magiging maayos ang proseso ng impeachment kay Inday Sara eh. Paikliin nila. Tama yan. Hindi, Unang-una. may punto ka dyan, partner. Oo. PL. Sige, tuloy. Paikliin nila, partner. Sa palagay ko lang posibleng mangyari ito na mapaikli nila yung impeachment trial. Kasi nga, yan partner, pagtalakay nga sa 2027 national budget, baka merong mga insertion na naman yung mga kawatan dyan, partner. Posibleng mapaikli dahil dito sa ano na ito. At higit sa lahat, dapat paikliin talaga nila. Para sa akin lang yung Blue Ribbon. Pagkatapos sa impeachment ni BP Inday Sara, kung ano man magiging hatol sa ating pangalawang Pangulo, isunod kaagad nila ang Blue Ribbon. O dapat sabay na. Malabo yan, partner. Mahirap pa isabayan. Ako pa. Partner, pwede yan. Hindi naman araw-araw yun eh. Sa bagay, hindi naman araw-araw. Pero Parang 3 times a week lang yata yung impeachment, partner, di ba? hindi rin. Depende sa kanila yan. Kahit once a week lang yung Blue Ribbon eh. Kahit once a week, Blue Ribbon. Sana. Pag ganun. ang mangyayari kasi to partner, pag once a week Blue Ribbon, 3 times a week ang impeachment, wala na silang magagawang Wala na. panukalang batas. Correct, oo. Ako, ano tayo ngayon? Yung apektado, no? Ano tayo ngayon? June. January, February, March, April, May, June. Partner, 6 months pa lang. Oo. Ang nasa utak nitong mga to ay pinaghahandaan na yung mas mataas na di umano yung budget na 7.2 7.2 trillion. trillion. Tignan nyo ha. Dito lang ako nakakita na nangangalahati pa lang po taon, ang pinag-uusapan na pinaghahandaan na yung budget sa susunod na taon. Ang tanong ho dito, hindi ho ba mas maganda bago natin pag-usapan ho yung budget ho dyan ano po ba ang nangyari doon sa budget ho natin na napakalaki nung budget po ng 2026? Saan po napunta itong budget natin ito? Kasi, para malaman po ng taong bayan, kasi lahat tayo babayad ng buwis Di ba? So, ikaklaro lang natin, ang pinagpaplanuhan ho kasi 7.2 something trillion ito, next year na ho ito. 6 months pa lang ho ngayon, pinaghahandaan na po ito. Ngayon, ito ho ang magandang tanong natin ngayon. Ito pinaghahandaan nyo ito, ano ang pinaghandaan nyo doon sa nakaraang mataas na budget? Di po ba dapat malaman po ng taong bayan, saan po ninyo dinala ito hong 2026 budget? Okay, dumako naman tayo ngayon sa impeachment trial. Okay, basta ho legal at wala hong pinag-uusapan na bias o kapabayaan sa investigasyon, sa impeachment. Mapaikli man to, mapahaba, ako isang ayon po ko alinman sa dalawa. Pero mas mainam, mga kabayan, kung paikliin ito, sana naman, meron silang magandang kapaliwanagan, hindi lamang doon sa 2027 na for budget, dapat meron silang ipinapaliwanag sa atin na ito yung mga panukalang batas, ito ang BRC, dapat naka-align na po yan, kumbaga sa plano, partner, kung magawa ka ng building, may blueprint na, may plano na. Hindi yung strike anywhere lang po tayo. Porque nandiyan ho yung impeachment, mababaliwala na ho lahat. Diyan mo makikita ang isang liderato ng isang Senate President na meron po siyang plano sa kanyang nasasakupan at para sa bayan ng Pilipino. Kailangan po namin ilapag po ninyo, abaraha po ninyo. Lalong-lalo po kay SP Gatchalian. Sir, Senador, Senador President, ilabas po ninyo ang inyo pong baraha sa pagkakataong ito. Nasa kamay po ninyo.
ang beat ika nga. Ayan, partner Bisdak. Sa akin, partner, ano ako dyan, sang-ayon ako na paikliin yan. Kasi unang-una, advantage po yan sa ating mga Pilipino. Mhm. Unang-una, makatipid po tayo ng pera, partner. Oo, tama. Pangalawa, matutukan agad yung mga priority bills ng gobyerno para sa mga mahihirap. Kasi wala na, ilang taon na lang ang kulang ni Bongbong Marcos. Wala nang 2 taon, di ba? Mm. So, ano bang yung legacy niya? Wala. Wala siyang may papakita at Meron ibibida. Meron, bira ka naman. Anong legacy niya? Tignan mo yung Menjula, puno ng barber. Kayo naman, nakakalimutan niyo yung mga bagay na yan. Matindi pa yung sa flood control, ano ba? Kaya nga. Mm-mm. Kaya baka ang gusto niyang gawing legacy si Inday Sara, pinapa-impeach nila. Parang Ayan, gusto siguro nila. Pero lugi nga tayo dyan talon taong bayan dyan, malaki ang gastos. Tapos zero conviction, hindi naman totoong magnanakaw si Inday Sara. Yung mga magnanakaw, nandyan naman sa issue ng flood control, trillion. Ito dapat yung mga nililitis. Sa totoo lang, ang dapat na sumalang ngayon sa impeachment ay si Pangulong Bongbong Marcos. Correct. Hindi Yeah. si Vice President Inday Sara. Kasi tingnan mo si Vice President Inday Sara, walang flood control projects. Yeah. Di ba? Walang 100 billion. Walang malita. Oh. Walang 100 billion. Walang trillion na pondo sa flood control. Mm. Pero itong gobyernong Marcos, ang hinahanap natin, 2 trillion. Merong command responsibility si Pangulong Bongbong Marcos sa mga nawawalang ninanakaw na pera ng mga buhaya. Pero bakit hindi siya yung isinalang natin sa impeachment? Kung Diba? sino yung hindi magnanakaw, siya ngayon tuloy yung nasalang sa impeachment. Kaya Grabe. dapat ito, partner, sa akin dapat matagal na yung 3 taon. Mga 1 month siguro tapusin agad kasi zero conviction naman talaga ito, partner. 3 buwan, partner. 3 buwan. Taon-taon na rin. Tama. 3 buwan. Oo. 1 buwan na lang. Oo. Kasi pag 3 buwan, tingnan mo, ang gagastusin natin, Magkano sa tayo araw? ng calculator. Tingnan mo, Oh. Kung 25 tatakbo billion. ito ng 3 buwan, ang sabi po nila, ang hearing po nito, 3 times a week. Oh. So, 3 times 4 sa isang buwan. So, 12. Times 3 partner, 36. Mm. Times 25 million partner. Mm. Tingnan mo. Gagastos tayo ng 900 million partner. Kulang-kulang bilyon. Round up na natin, 1 billion sa tatlong buwan na hearing nila partner. So, sinong talo? Tao. Tayo, partner. Tao. Tapos dagdag pa dyan, partner, wala silang nagawang trabaho. Correct, walang nagawang trabaho. So, Tapos nakalimutan pa ang Blue Ribbon. correct, nakalimutan yung flood control partner. Oo. Partner, bago kay partner Badong sabi nga rito ni Isme, isa sa uli naman daw yung mga kinupit. Ngunit, kukunin din naman sa atin. Parang yung partner, yung PhilHealth na 60 Correct. billion. 2 beses tayong ginisa Oo, doon. 2 beses tayo ninakawan. Kasi ninakaw nila yon, wala na, kuha na. Tapos kinuha, ang pinambayad nila, binayaran nila, yung kinuha rin nila sa budget sa 2026. Kaya nadoblihan tayo doon Sige, partner Buds. Kaya wala na naghabol sa 175 kasi kukunin din na naman sa budget. Yung PDIC, no? Oo. Yun na nga, no? Simple lang po yan. Wala na po kayo makukumbinsi na ikababagsak pa ng Kaya malinaw po sa amin. Pag pinatagal nyo na 8 buwan yan, isa lang ang ibig sabihin yan, for election na yan ng 2028. Gusto nyo warak na si BP Sara. Pero wala na po naniniwala sa inyo Kasi po, nakita po namin sa aktual ano po ang katangian na magnanakaw ngayon. Sa panahon po ni BBM, ang mga magnanakaw po ay sangkatutak ang mansyon sa Forbes Park. Meron pa mansyon sa ibang bansa. Mayroong mga jet at merong helicopter. Mayroong luxury cars at mayroong maleta. Si BP Sara wala kahit isang luxury car. Partner. Okay, partner. Kung wala kayong may dadagdag dyan, mayroon pa naman tungkol pa rin sa impeachment kay BP Inday Sara. Gusto nyo, ituloy na natin dito. Tuloy-tuloy natin yan. Oo. Ito mga kapartner, at tunghayan natin ang usapin sa BIR Green Box ni VP Sara, posibleng sentro ng impeachment trial. Ngunit bago yung partner, basahin mo muna ng pakulay. Oy, maraming Para natin. salamat po kay Esme. Talagang galante itong si Esme. Maraming salamat. Yayamanin yan. Nayamanin yan. Nung alaw pa yan, nakikita ko. Oo. Okay. Partner, ito na ang detalye ng ating babasahin ngayon. Posibleng maging pangunahing issue sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang sealed BIR Green Box na naglalaman ng kanyang tax records at ng asawa niyang si Manasseh Carpio.
Naniniwala ang House prosecutors na mahalaga ito sa aligasyon ng unexplained wealth habang mariin namang tinututulan ng depensa ang pagbubukas at pagmamarka nito bilang ebidensya. Ayon sa Senate leadership, ang impeachment court ang magpapasya sa usapin kapag nagsimula ang paglilitis sa Hulyo 6. Inaasahan ding tatawagin ng prosecution ang unang testigo sa unang araw ng trial. Sino kayang unang testigo, no? Ang tanong, sa inyong palagay, dapat bang buksan ang BIR green box bilang ebidensya upang malinaw ang aligasyon ng mga unexplained wealth laban kay Vice President Sara Duterte? Objection, Your Honor. Actually, para sa akin, lagi siya sabi ni Prof. Buds to eh. Ano? Sinasabi niya, Partner Buds, sabi mo, paano mo masasabi na may connection ng BIR box? Wala nga kayo maipakitang unexplained wealth, wala nga silang maipakitang mga ari-arian. Tama ba ko? Partner, wala nga tayo makitang mga building, mansyon, o kung ano man. Tapos sasabihin mo, buksan natin yung... Dahil wala silang makita ng ganun, doon sila maghahagilap doon sa BIR box. O, di ba? Baka sakaling meron tayong makita ron. Sa ibig mong sabihin, parang mangingisda sila doon. Yun na nga yung isda na Ayun. fishing expedition. Sa Makatwid, ito pong mga prosecutor na ito, lagi nga siya sabi ito, kapag sinabi mo kasi na kapag sinasabi mo na may ill-gotten wealth ka, yung nakaw na yaman, meron kang pruweba, kamukha nung mga Marcos. Diba? Ano yung mga sinasabi na may ill-gotten wealth silang ganito, na pinapasoli ng korte, eto yung mga ganitong mga lupain, hindi sa inyo to, yung pinapasoli ng korte sa Ilocos, na confiscated ng gobyerno, pinapasoli, yun! Dahil sa ill-gotten wealth to, yun. Now, eto, wala pong ganun si BP Sara. Walang ganun eh. Ngayon, kung wala silang maipakita na kahit isang picture man lang na etong bahay na to, itong mansion na to, tapos para mag-connect yan, sige nga, patunayan ninyo sa BIR tax nyo, nagbabayad kayo ng tax, buksan natin to kung nandiyan yan. Kung wala po kayo mapapakitang ganun, eto po ay kalokohan po ito. Kumbaga, tama kayo, fishing expedition. Hanggang ngayon, nagpi-fishing expedition sila. Ito yung nagsampa sila ng kaso na wala namang ebidensya. Isa pa yan, partner, kaya nila gusto pahabain ng 8 buwan. Mag-fishing expedition pa rin sila. Kung sino-sino yung pwede Isa pa yan. Isa pa yan. Sa akin, partner, dapat po ito hindi pahintulutan, partner, na Tama. buksan kasi wala naman po silang tinutukoy na unexplained wealth ni Vice President Inday Sara at hindi naman po, wala naman silang tinutukoy kung merong nilabag itong si Man Scarpio sa BIR kung hindi ba sila nagbabayad ng buwis or hindi. Kasi madali pong malaman kung hindi po nagbabayad ng tamang buwis yung isang pribadong individual. Kailangan mo lang i-tax map, partner eh. Oo. Puntahan mo lang doon sa kung anong nangyayari. 'Di ba? May finding sa BIR at kakasuhan. Tandaan nyo po, walang kaso. Partner, ipinagbabawal yan sa tax code, tax revenue code. Yung May section sariling batas yan, partner. of 1997, section 270 na ipinagbabawal ang pagbubunyag ng isang income tax return ng isang pribadong individual, partner. Sasabit sila dyan, partner, pag ipipilit nila ho ito. Wala naman silang rason kung bakit titingnan yung BIR income tax ng mag-asawa. Okay lang ho sana kung may mga kaso sila na hindi kayo nagbabayad ng tax, no? Meron kayong mga ill-gotten wealth, Nasilipan, nasilipan, walang ganong issue, partner eh. Tama nga yung sinasabi ninyo, maituturing itong fishing expedition kung pipilitin, partner. Partner Ayun. Buds? Umaasa yung mga yan. ERAP ERAP impeachment. Oo, yun, ganun. Merong box doon na hindi pinabubuksan. Nung binuksan, wala naman palang Yung ebidensya. envelope ba yun, Partner Buds? Hindi, box din eh. Box Bakit din yun, Pinagbotohan yan, 11, nanalo yung 11. 11 lang. Versus 10. Versus 10 yata. Tapos nag-walk out. Gusto nila yung effect na ganun na magalit yung taong bayan kasi ayaw pa buksan. Kaya nga sabi ng prosecution, di pa buksan nyo sa korte. Korte naman yung sa depensa. Hindi na po sila tumatanggi. Kasi alam nila yun lang naman habol niyan eh. Ill-gotten wealth. ERAP. May binintang kay ERAP. Merong Boracay Mansion.
Ibinibintang yun, ill-gotten wealth. Kasi may Boracay, saan mo ko nakuha yan? Mm. Sabi ni Erap, hindi akin yan. Mm. Hindi pala iyo, amin na yan. Okay. Oh, isa pa. Meron siyang bank account na hindi nakapangalan sa kanya. Kay Jose Velarde. Paano mo nalaman? Sa akin po, pumirma yan eh. Sa harap ko, pumirma. Taga-bangko yung testigo. Tanong ko ngayon, ano yung sinasabi niyong ill-gotten wealth ni BP Sara? May mansion ba kayong sinasabi? Wala. Meron ba kayong bakit niyo pa bubuksan yung BIR? Kung ako sa depensa, hindi naman, actually ang sinabi ng depensa, wala pa kaming sinasabi. Hindi naman kami tumututol eh. Mhm. Ang tumutol yung clerk of court dahil hindi niya trabaho, yung clerk lang siya eh. Mm-mm. Yun yung punto doon. Tapos pinalalabas nila na ayaw pa buksan ni BP Sara. Anong ayaw pa buksan? Ang totoo, kaya po matindi po pag walang social media. Correct. Kasi ang totoo po, ang tumangging mag-ano riyan, clerk of court, hindi yan ebidensya ni BP Sara. Yung sinasabi, tinatago ni BP Sara yung tax. Paano niya itatago? Hindi naman sa kanya galing yan. Sino sa atin ang nagtatago ng tax natin na galing sa BIR? Wala tayo nun. Mm. Hawak ng BIR. In fact, yung kahon na yan, galing po sa BIR yan. Hindi nila nabuksan yan noon Sa sa mini kanilang trial nila. mini trial dahil ayaw pumayag ng BIR. Bawal. Bawal. Sinasabi ni Bisdak. Kasi may batas doon. May batas na bawal mong ibuyang-yang yan. Mm. Wala pong sinasabi ang depensa na ayaw nilang buksan. Mm. Ang ayaw po magpagbuka kasi hindi pa po time yun. Mm. Ang ginawa po nila sa pre-trial para madali. Payag ba kayo? Ito, ebidensya natin. Oo. Mm. Pareho tayo payag. Sige, lagyan natin Exhibit A. Mm. Yung pareho lang tayong payag. Pag hindi tayo parehong payag, isa lang yung nagsasabi, ang magpapasya yung impeachment court. Ayun. Para malinaw lang po sa atin. Sila lang po yung nag-request eh. Hindi naman nire-request nila BP Sara na buksan yan eh. Lahat po ng ebidensya doon, okay sa kanila pareho. Sige, mamarkahan natin. Ganun yung pre-trial para mabilis. Pag may marka na kasi yan, Exhibit 31, nakalagay po dyan, hindi na kukwestiyonin yan ng depensa. Kasi namarkahan na nila yan eh. Pampabilis yan ng kaso. Kung wala kasi yung marking, kung walang pre-trial, nakita ko rin yan kay Erap. Tignan mo nga yun. Sabi ni yung matanda si Cuevas. Mm. Justice Cuevas. Tignan mo kung ano yung pinapakita nun. Tignan mo, inutusan niya yung abogado niya. Kasi may naglalabas ng Pero pag may pre-marking na kayo, hindi na yan kayo mahirapan kasi sa Exhibit 31 o number 31, tignan po natin, paragraph 3. Recorded na. Recorded na yon at kayo, sang-ayon na kayo doon. Mm-mm. So partner, mayroon akong pinunto mo napakaganda na dapat maunawaan at ma-pick up ng taong bayan. Yung sinasabi mo na hindi si BP Sara ang tumanggi na buksan itong box. Correct. Kundi ang clerk of court. Dahil Yan. hindi niya saklaw yun. Dahil hindi niya saklaw yon, dahil ang sinasabi niya, binibigay niya itong karapatan doon mismo sa impeachment court, ang Senado. Now partner, bukod pa dyan, ang isa pa sa dapat mapansin ng taong bayan at ng pangkalahatan kasi umiiyak itong si Luis Tro na sinasabi niya, doon sa hindi na nga namin to pinilit buksan doon sa mini trial namin kasi nga, 'di ba, ayaw nila. Tapos pagdating dito, nandito na nga tayo sa tamang proper na nga tayong venue, ayaw pa rin nila buksan. Kaya napakaganda ng punto mo na yon na naipasok natin na dapat maunawaan ng Para taong bayan. malinaw sa tao. Yes, na hindi si BP Sara or Yan talaga trabaho ko rito bilang henyo eh. Oh, yan. Oh. Yun. Umayot. Dagdagan ko pa partner, Oo naman. partner Buds, no? Ato, bukod sa mga tamang mga komentaryo ninyo, isa pa sa inaabangan ko dito, partner Buds. Ang alin? Halimbawa, bubuksan ngayon. Mm. Ang aabangan ko dito, kung ano ang legal na basihan nila para i-request nilang buksan ito. Correct. Yun, partner. Malamang partner, pipigilin niya ng ibang mga senador partner na hindi mabuksan. Mm-mm. Kasi siyempre, pag ganun-ganun na lang, basta lamang babaliin yung ating konstitusyon, wala na, talagang bendalo na tayong lahat, partner. Eh, hindi pa ba? Hindi pa ba bendalo? Ay, Kulang linaw pa ko ba? rin. Yung SALN po, kasi pinalalabas ng media na ayaw daw ni BP Sara na lumabas yung SALN nila. Anong ayaw ni BP Sara? Binuyang-yang yun na nga yung SALN eh. Sa mini trial nila eh. Mm.
Wala naman silang nakita. Sila yung hindi nagsama partner. Ano sinasabi niyong nahawak niyo yung salin na ni VP Sara? Ang Binigay gusto ni lang Boring. nila, walang kinalaman niyang mga before maging VP. Mag-stick kayo doon. Meski kakampi nyo si Rufus Rodriguez, sinabi na yan Alam ko sa partner, mini trial. partner, hindi na nila sinama, di ba yung salin? Hindi na sinama. Gusto nga nila maging hindi pumapayag ngayon yung Prosecution. Pero ang hindi sila pumapayag, hindi yung buong salin. Oo. Kung hindi, Yung pagka yung vice-presidente lang before niya. vice president. Oo. Partner, ito ha. Pumayag sila o hindi sila pumayag, pero may sablay na, may sabit na sila ngayon sa salin. Ano yun? Matatanda natin, right after there, nagsampa ng kaso itong asawa ni BP Sara. Once. Nagsampa na mismo na, sinampan dito yung, Amlak. AMLAC, tsaka yung yung gobernur ng BSP. Mm. Di ba, partner? So ngayon, kay makarating man ito, Sa maisama ano man yun, ito. partner? Sa bank records yun, na Oo. binuyang yan. Kaya Oo, nagsampa may ng sablay ano. na sila talaga. Oo, Amlak sa yun, bank sa Amlak record. yun. May sabit, mayroon na silang kakakaso.